nakatutok kay Ming Xian. Ang iyong tingin ay hindi mapakali at may mahinang daloy ng tiyay sa paligid mo. Natatakot ka bang kikilos ako laban sa'yo? Si Ming Xian, basang-basa sa malamig na pawis at mahina ang mga binti, ay mabilis na lumuhod, nagmamakaawa. Master, ang iyong cultivation ay hindi maarok at alam kong hindi ako katapat sa'yo. Ang pagiging maingat ay likas lamang, isang hindi sinasadyang kilos. Tiningnan ni Lu Zhou ang kanyang anyo at hindi mapigilang makaramdam ng emosyon. Tunay ngang natakot niya ito. Ang paraan ng pagdidisiplina ni Ji Tiandao sa mga disipulo ay palaging sa pamamagitan ng pisikal na karahasan, nagtatanim ng parehong takot at sama ng loob sa kanila. Kung isang araw ay magkaroon ng lakas ang isang disipulo na katapat ng kanilang master, malamang napapatayin nila ang kanilang master. Hindi maiiwasan na umabot sila sa puntong ito. Alam ko kung ano ang iniisip mo, sabi ni Lu Zhou. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Inabot niya ang isang piraso ng papel na may nakasulat na huling antas ng Bluewood Technique Incantation. Gamit ang teknik na ito, usad pa ang iyong cultivation. Marahil kahit ang pagpasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm ay hindi imposible. Ipinasa niya ang incantation kay Ming Xian na tinitigan ito ng hindi makapaniwala. Sa kanyang puso, nagkagulo. Ayon sa nakaraang pattern, kung kukuha siya ng ganitong bagay, kahit papaano ay mababali ang kanyang kamay. Gayunpaman, mula nang talunin ni Lu Zhou ang 10 nangungunang eksperto, biglang nagbago ang ugali ng kanyang master. Kahit ang mga lumang pattern ay pinapalitan ng mga bago. Sa madaling salita, maaari niya itong kunin. Sa mga pag-isip na ito, nanginginig si Ming Xian habang inabot at tinanggap ang incantation. Salamat, Master, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Gagawin ko ang aking makakaya upang linisin ang ating sekta. Tumango si Lu Zhou nang may kasiyahan at pinaalis siya. Naiinggit na pinanood ng 2 pang disipulo ang pag-alis ni Ming Xian. Umaasa akong tutuparin niyong 2 ang inyong mga tungkulin at hindi ako bibigyan. Susundin namin ang iyong mga utos, sagot ni Duan Musheng ng mayuko pagkatapos ay umalis sa pavilion. Samantala, mumuso si Little Yuaner, nagpapahayag ng kanyang pagnanais na magmisyon. Bata ka pa at kulang sa karanasan. Manatili ka sa tabi ko, sabi ni Lu Zhou. Nagtatakang nagsabi si Little Yuaner, hindi ba't ang gawain ni Xu Jiafeng ay dapat isagawa ni Senior Sister Zhao Yu? Humigot si Lu Zhou ng kanyang inumin at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Si Zhao Yu ay may hindi mahuhula ang estilo at kulang sa katatagan. 2 araw na siyang nawawala mula nang makumpleto ang kanyang gawain at hindi pa bumabalik. Malamang na direkta na siyang umalis. Namutla ang ekspresyon ni Little Yuaner nang marinig ito. Ibig sabihin ba nito hindi na babalik si Senior Sister? Naiinis, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Paano nagawa ni Senior Sister Zhao Yu ito? Huwag mo siyang alalahanin, walang pakialam na sabi ni Lu Zhou. Mula ng araw na nagpadala siya ng mensahe, wala na kaming natanggap na balita mula kay Zhao Yu. Kung si Ming Xian, ang ika-4 na disipulo, ay bumaba ang katapatan sa ibaba ng passing line sa isang paglabas lamang, kung gayon si Zhao Yu ay tiyak na napasailalim sa mas malakas na impluensya upang piliing magtaksil. Alam niya na mangangailangan ng oras at pagsisikap upang maayos na disiplinahin ang mga disipulong ito. Sa ngayon, ang prioridad ay mabilis na maibalik ang sigla at mapabuti ang cultivation. Winagayway ni Little Yuaner ang kanyang mga kamao, nakakaramdam ng pagkainis para kay Lu Zhou. Nagtataksil siya sa kanyang master at mga ninuno. Paano natin ito hahayaan lamang? Naging kaakit-akit siya sa paningin ni Lu Zhou sa sandaling iyon at sinabi, samantala, maaari mong tanungin. Ang kinaroroonan ni Zhao Yu sa post station. Nandito lang ako sa pag-iisa, nakatuon sa aking cultivation. Tumugon si Little Yuaner at umalis sa pavilion. Samantala, sa kanilang pagbaba ng bundok, nagkabanggaan ang 2 disipulo. May pahiwatig ng inggit ang tono ni Duan Musheng habang nagsasabi, Old 4, napakaswerte mo talaga sa pagkakataong ito. Hindi lamang hindi ka sinisi ni Master,
kundi binigyan ka pa niya ng huling bahagi ng Bluewood Technique. Nakakrus ang mga braso ni Ming Xiyin at sumagot, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Baka nag-overthink lang ako. Overthinking? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Duan Musheng. Matagumpay kong nakumpleto ang aking misyon, at natural lamang nagantimpalaan ako ni Master. Ngunit binanggit ni Seventh Senior Brother na si Master ay nagtataglay ng isang lihim na gamot na maaaring pansamantalang itago ang mga pinsala, kaya gusto kong subukan ito, sabi niya, nagpatuloy. Hindi na mababago ng pagsisisi ang anuman ngayon. Nagulat si Duan Musheng sa revelasyong ito. Talagang malakas ang loob mo. Kahit walang mga salita ni Seventh Senior Brother, naintindihan ko. Kung si Master ay hindi nasugatan at umabot sa isang perpektong realm, kailangan pa ba niyang manatili sa bundok? Sa kanyang ugali, matagal na siyang lumabas at pumatay. Sa labanan noong araw na iyon, gumamit siya ng napakaraming malalakas na galaw at nanatiling hindi nasaktan. Ang mga normal na cultivator ay hindi mangangahas na sayangin ang kanilang vital energy ng ganoon. Paulit-ulit na tumango si Ming Xiyin, nagpapahayag ng pagsang-ayon. Senior Brother, palagi kong gusto ang kumpletong Bluewood Technique. Gamit ito, naniniwala akong hindi magtatagal ay maaabot ko ang perfected level ng Divine Court Realm. Baka makapasok pa ako sa Nascent Divinity Tribulation Realm, tulad nina Eldest Senior Brother at Second Senior Brother. Gayunpaman, ngayong nakuha ko na ito, may pakiramdam akong mahirap ipaliwanag, patuloy ni Ming Xiyin. Nahuli ni Duan Musheng ang mga implikasyon sa kanyang mga salita at nagtanong, mula nang magtaksil si Junior Sister Ye Tianxin sa sekta, hindi na itinuturo ni Master ang huling bahagi ng lahat ng mga teknik. Ngunit sa pagkakataong ito, gumawa siya ng exception para sa iyo. Natatakot ka ba na may ibang intensyon si Master? Sumang-ayon si Ming Xiyin. Tunay nga, Senior Brother. Ano sa tingin mo ang kanyang mga intensyon? Bago pa siya matapos magsalita, biglang tinapik siya ni Duan Musheng sa balikat. Ang mungkahi ko ay tapat na kumpletuhin ang mga gawain ni Master. Tandaan na si Master ay nasugatan at malapit na sa katapusan ng kanyang buhay, hindi niya tayo sasaktan. Bukod pa rito, ang 10 pangunahing sekta ay nagtamo ng malalaking kawalan at hindi nangangahas na basta-basta galitin ang Jinting Mountain. Naniniwala ako na sa mahabang panahon, mananatiling ating proteksyon na anting-anting ang Jinting Mountain. Nagliwanag ang mga mata ni Ming Xiyin nang marinig ito at mas gumaan ang pakiramdam. Mabilis siyang nagpahayag ng pasasalamat. Make sense, Senior Brother. Tunay kang matalino. Sa kabila ng pagiging mukhang hangal, ang iyong mga salita ay parang isang biglaang realisasyon. Lumipat ang eksena. Bagaman kamakailan lamang ay nakakuha siya ng ilang merit points sa pagdidisiplina kay Ming Xiyin, ang kabuuan ay 1,600, 1,600 merit points lamang. Para sa kanya na nangangailangan ng 3,000 merit points upang umasenso sa susunod na realm, malayo pa ito sa sapat. Dapat ba akong maghintay pa ng kaunti? Hindi. Hindi na ako makapaghintay pa. Masyadong mahina ang kakayahan ng katawan na ito. Hindi ko maaaring ulitin ang lumang landas ni Ji Tiandao. Dahil sa isyu ng kanyang haba ng buhay, kaya unti-unting humina ang kanyang cultivation. Kailangan kong mag-lottery gaya ng dati. Nag-isip si Ming Xiyin, luzu pala ito dapat sa sarili at agad siyang kumilos. Sa kasamaang palad, sa 5 magkakasunod na pagsubok, natanggap lamang niya ang salamat sa iyong pagtangkilik. Sa kabuuan ng 23 beses, kasama ang nakaraang 18 beses, nakaipon lamang siya ng ilang luck points. Halos hindi mapigilan ni Luzu na mapasumpa nang makita ito. Subukan pa ng 2 beses, at pagkatapos ay bumili ng isang reversal card gamit ang natitirang puntos, nagpasya siya at ipinagpatuloy ang kanyang mga aksyon. Gayunpaman, ang susunod na 2 pagsubok ay nagresulta pa rin sa salamat sa iyong pagtangkilik. Kung mabigo pa ako ng 1 beses, hindi na ako magdodraw. Habang lalo siyang naengganyo, mabilis niyang naubos ang mga 1,000 merit points.
Ngayon ay mayroon na lamang siyang 104 merit points at bumagsak siya sa lupa na may hitsura ng kawalan ng pag-asa. Bagaman kinilala niya ang kanyang swerte, wala siyang magawa sa mga natitirang merit points na ito. Maaari lamang siyang magpatuloy sa pagdodraw. Sa pagkakataong ito, nagkakahalaga ito ng 50 merit points at kumonsumo ng 33 luck points. Nakatanggap ka ng isang cultivation. Technique, 3 scrolls of heaven writing. 1 zero reversal cards. 1 avatar. 3 condensing flowers. Nagulat siya nang masaksihan ang eksena. Kung kailan mas kaunti ang pag-asa niya, tila mas marami siyang nakuha. Nang mapagtanto ito, naging excited siya at sumayaw sa paligid, pakiramdam na tumama siya ng malaki sa pagkakataong ito. Kung nais mong bumili ng 3 condensing flowers, nangangailangan ito ng 3,000 merit points. Ang 10 reversal cards ay nagkakahalaga ng 5,000 merit points. Nakuha mo rin ang cultivation technique na 3 scrolls of heaven writing. Gumana ang isip ni Luzio at binuksan niya ang unang aklat, Heaven Writing, the Human Scroll. Sinimulan niyang obserbahan ito, ngunit malungkot niyang natuklasan na ang nilalaman sa loob ay parang mga random na iginuhit na simbolo, ganap na hindi maintindihan. Yamang ganoon ang kaso, maaari lamang niya itong isantabi sa ngayon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga reversal card. Kalkulahin ang humigit kumulang 300 araw para sa bawat card. Ang 1-0 card ay katumbas ng halos 1-0 taon ng haba ng buhay. Habang sinimulan niyang gamitin ang mga ito isa-isa, isang napakalaking enerhiya ang patuloy na nagtitipon sa mga vortex at nasisipsip sa kanyang katawan. Ang kanyang dating kulubot na balat ay unti-unting naging bahagyang mas makinis. Pagkatapos gamitin ang katawang dharma, avatar, at 3 condensing flowers, agad na umasenso ang realm ni Luzio sa sense condensing realm. Sinisimulan ng mga cultivator ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng pagpapatigas ng kanilang mga katawan, body tempering realm, pag-cultivate ng kanilang mga litid, buto, at balat, at paglampas sa 9 na yugto upang maabot ang mystic enlightening realm. Mula doon, sumusulong sila sa pamamagitan ng 5 siwang, puso, bibig, ilong, mata, at tainga, sa mystic enlightening realm upang maabot ang sense condensing realm. Pagkatapos ay lumalampas sila sa 3 yugto patungo sa Brahma Sea realm, at sa wakas ay binubuksan ang 8 meridian upang makapasok sa Divine Court realm. Ang isang cultivator ay itinuturing na isang grand cultivator kapag pumasok sila sa Divine Court realm. Mayroon lamang 3 antas ng mga grand cultivator, ang Divine Court realm, ang Nascent Divinity Tribulation realm, at ang Mysterious Heaven Saint realm. Sa buong sinaunang panahon, ang mga cultivator na tunay na umabot sa Mysterious Heaven Saint realm ay umiiral lamang sa mga alamat, walang sinuman ang nakakita sa kanila. Sinasabing sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa realm na ito maaaring makalaya ang isang cultivator mula sa limitasyon ng haba ng buhay at maging immortal. Si Jitiandao ay isang hakbang na lamang ang layo nang mamatay siya sa gazebo. Sayang! Pagkatapos makakuha ng napakaraming item sa pamamagitan ng draw, nakaramdam ng kasiyahan si Luzio. Pagkatapos ay binuksan niya ang system panel, na nagpakita ng 2 gawain, pagdidisiplina kay Zhu Honggong at Xu Jiafeng. Sa kasalukuyan, maaari lamang siyang makakuha ng merit points mula sa pagdidisiplina sa mga masasamang disipulo. Pagkatapos ay sinuri niya ang kasalukuyang sitwasyon. Ang ika-8 disipulo, si Zhu Honggong, ay medyo mapurol ang pag-isip. Sa teorya, siya dapat ang pinakamadaling disiplinahin. Tumaas ang katapatan ni Little Yuan ngunit batay sa impormasyon mula sa ulat ni Ming Xiyin, tila mayroong ilang impluensya mula sa ika-7 disipulo sa likod ni Zhu Honggong. Ang ika-7 disipulo, si Wuya, ay mahusay sa pakana, at upang makapagtatag ng pwesto sa mundo ng cultivation, dapat ay nakabuo siya ng magandang relasyon sa panganay at pangalawang disipulo. Tila ang simpleng pagdidisiplina sa isang disipulo ay malayo pa sa sapat.
Tanging sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng kanyang sariling lakas maaari niyang matakot pareho ang mga masasamang disipulo at matuwid na cultivator. Ngunit sa ngayon, masyado pa ring mababa ang kanyang cultivation. Bumuntong hininga si Luzu na may pahiwatig ng kawalan ng magawa habang iniisip ito. Ang pagharap sa sitwasyon ay tunay ng medyo mahirap. Masyadong nakakuha ng atensyon ang Jinting Mountain. Nagpasya siyang tumuon muna sa pag-unawa sa Heaven Writing. 2 araw ang lumipas, sa loob ng Derived Moon Palace, isang maganda at kaaya-ayang babae ang marahang iwinawagayway ang isang feather fan sa kanyang kamay. Siya si Ye Changxin, ang pang-anim na disipulo ng kasalukuyang pinuno ng masamang sekta at ang ika-9 sa Sinister List. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagsalita habang isang figura ang lumalapit mula sa labas. Senior Sister, dapat matagal ka nang umalis sa Jinting Mountain. Bakit naghintay ka pa hanggang ngayon? Sabi ni Zhao Yue, ang ika-5 disipulo, nang may buntong hininga. Wala akong kaparehong swerte mo. Akala ko makakakuha ako ng isang bagay mula sa matandang iyon, ngunit hindi siya natinag, patuloy ni Zhao Yue. Mula nang umalis ka, hindi na siya kailanman nagtiwala sa amin. Lumutang pababa si Ye Jianxin mula sa itaas at nagsabi, pinayuhan din kita ng parehong bagay noon, Senior Sister. Bagaman nauna kang pumasok kaysa sa akin, may mga bagay kang hindi nakikita ng malinaw. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga kayamanan ang itinago pa ng matandang iyon? Ngunit sa kasamaang palad, lahat ng mga kayamanang iyon ay mapupunta sa kanyang kabaong kasama niya. Ngunit maaari kitang bigyan ng mungkahi, Senior Sister, dagdag ni Ye Changxin. Naging interesado si Zhao Yu at nagtanong kung anong mungkahi. Pinahahalagahan ng matanda ang kanyang bunsong junior sister. Maaari mo siyang gamitin upang subukan ang kanyang mga limitasyon. Kung sina Old 4 at Old 3 ay may masamang intensyon, hindi kailanman lubos na magtitiwala sa kanila ang matanda. Tanging ang bunsong junior sister lamang ang maaaring manatili sa kanyang tabi at protektahan siya. Kahit na sa kanyang mga lihim na gamot at mga nakatagong alas, hindi sila kailanman maikukumpara sa isang buhay na tao. Nang marinig ang mungkahi na ito, nagulat si Zhao Yu. Seryoso? Kahit na magkaroon ako ng 10 beses na lakas ng loob, hindi ako mangangahas na bantaan ang junior sister para manipulahin si Master. Kung magagalit siya at gumamit ng kanyang mga lihim na alas, tulad noong pinatay niya si Luo Changfeng bilang babala sa iba, magiging sakuna ito. Tila nakita ni Ye Changxin ang kanyang mga iniisip at nagtanong, anong problema, Senior Sister? Natatakot ka ba? Isipin mo kung paano tayo tinrato ng matandang iyon sa nakaraan. Kailangan mong maging malupit at huwag magpakita ng awa. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, sagot ni Zhao Yu. Ngunit kahit si eldest senior brother ay hindi mangangahas na gawin ang ganoong bagay. Kung gagawin ko siyang ganyan, magiging pagpapakamatay iyon. Tumawa si Ye Changxin at nagsabi, Senior Sister, masyado ka nang matagal sa bundok, naging mapurol ka na. Sino ang nagsabing kailangan mong personal na kumilos? Tignan mo sina eldest senior brother, second senior brother, at kahit ako, maayos naman kaming lahat sa ngayon, hindi ba? Inaamin ko na ang matandang iyon ay may ilang mga nakatagong alas, ngunit maingat siya at hindi niya ito gagamitin ng basta-basta. Ipinapakita lamang nito na limitado ang kanyang mga alas, patuloy ni Ye Changxin. Bukod pa rito, tumatanda na siya at matutuyo ang kanyang Sea of Chai sa paglipas ng panahon. Sa puntong iyon, hindi may iwasang magtanim siya ng sama ng loob at gamitin ang lahat ng kanyang mga nakatagong alas. Mas mapanganib pang ang manatili sa kanyang tabi. Ang ating prioridad ay dapat na alamin ang kanyang mga lihim gamit ang ilang paraan. Kahit na malaman niyang tayo iyon, maaari natin siyang iwasan, hindi ba? Hindi ba natin siya malalamangan kung hindi natin siya matatalo sa lakas? Nang marinig ito, bahagyang lumuwag ang mga kilay ni Zhao Yu. Tila may katuturan ito. Hindi niya mapigilang aminin na naabot ni Ye Changxin ang kanyang kasalukuyang posisyon hindi lamang dahil sa kanyang cultivation, kundi dahil din sa kanyang tusong katalinuhan.
Nagpatuloy sila sa pagbabalak kung paano pagplanuhan ang kanilang master sa Derived Moon Palace. 2 araw ang lumipas, walang kamalay-malay sa kanilang mga plano. Si Lu Zhu ay nasa kanyang silid pa rin, masigasig na pinag-aaralan ang Heaven Writing. Nakaramdam siya ng pagkabigo. Ang pangalang Heaven Writing ay tunay ngang angkop dahil bukod sa nilalaman sa unang pahina, lahat ng iba pa ay nababalot ng kalituhan. Hindi niya maintindihan ang kahulugan nito. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Little Yuan mula sa labas ng pinto. Master, 4 na araw ka nang nananatili sa seclusion. Nandito si 4th senior brother para makita ka kahapon, ngunit hindi ako nangahas na istorbohin ka, kaya pinakiusapan ko siyang umalis. Nang marinig ito, agad na iniunat ni Lu Zhu ang kanyang katawan at lumakad patungo sa pinto. Nang buksan niya ang pinto, nanlaki ang mga mata ni Little Yuan sa hindi paniniwala. Master, mukha kang bumata, bulalas niya. Tumayo si Lu Zhu na nakapamewang, mahinahong nakatitig sa kanya. Bagaman 10 taon lamang siyang bumata, may ilang kapansin-pansing pagbabago sa kanyang anyo. Malambing ang dila. Pumasok ako sa seclusion hindi lamang upang mapabuti ang aking cultivation, kundi upang pabatain din ang matandang katawan na ito, paliwanag ni Lu Zhu. Nagtrabaho ka ng husto sa mga araw na ito. Tumawa si Little Yuan at mabilis na pumuri. Ito ang aking tungkulin bilang disipulo ni Master. Naniniwala akong tiyak na makakagawa ng breakthrough si Master at magiging unang cultivator sa mundo ng Great Yan na makakapasok sa mysterious Heaven Saint Realm. Natuwa si Lu Zhu na marinig ang kanyang mga salita. Hinaplos niya ang kanyang balbas at pagkatapos ay nagtanong, nagpadala ba ng anumang balita si Old Third sa mga araw na ito? Nang marinig na walang balita, nagulat siya. Sa cultivation base ni Duan Musheng, hindi dapat mahirap para sa kanya na imbestigahan si Xu Jiafeng. Kahit na walang resulta, dapat ay nagpadala siya ng liham na may update. Bakit may kumpletong katahimikan? Nagpahayag ng pag-aalala si Little Yuan. Master, maaari kayang nagtaksil si Old Third tulad ni Zhao Yu senior sister? Sumagot si Lu Zhu, malamang hindi, dahil ang katapatan ni Duan Musheng ay higit sa 70%, hindi tulad ng mababang katapatan ni Zhao Yu. Gayon din, wala akong natanggap na anumang prompt mula sa system na nangangahulugang hindi nagtaksil si Duan Musheng sa ngayon. Gayunpaman, mahirap talagang malaman ang puso ng isang tao. Sa mundong ito, hindi mahuhulaan ang puso ng mga tao, kaya hindi tayo dapat magpabaya. Sa mga pag-isip na ito, hindi mapigilan ni Lu Zhu na bumuntong hininga. Sakto noon, biglang itinuro ni Little Yuan ang kanyang braso pataas, ipinapahiwatig na may papalapit. Tumingala si Lu Zhu at nakita si Ming Xiyin na lumilipad patungo sa kanya na parang kidlat. Nang makita muli ang kanyang ika-4 na junior brother, hindi mapigilan ni Lu Zhu na makaramdam ng kaunting inggit dahil masasabi niyang naunawaan ni Ming Xiyin ang higit sa kalahati ng huling layer ng Blue Wood Technique. Kailangang sabihin na ang mga masasamang disipulong ito ay may kahanga-hangang mataas na talento. Maligayang pagbabalik, Master, mula sa seclusion, sabi ni Ming Xiyin habang lumapag at lumuhod sa isang tuhod. Nanginig din siya sa kanyang puso nang makita si Lu Zhu dahil hindi lamang bumata si Master, kundi ang kanyang aura ay nakakakilabot din. Hinaplos ni Lu Zhu ang kanyang balbas at mahinahong nagsalita. Bumangon ka. Naunawaan mo na ang mga 70 hanggang 80% ng huling layer ng Blue Wood Technique. Gayunpaman, ang iyong cultivation technique ay nakahilig sa wood attribute, nagpapakita ng malaking sigla. Gamitin mong mabuti ang kalamangan na ito at huwag itong sayangin. Nang marinig ang gabay ng kanyang master, tuwang-tuwa si Ming Xiyin. Mula nang umalis ang kanyang ika-6 na junior sister, hindi na nagbigay ng anumang tagubilin si master sa kanyang mga disipulo. Kaya, sa ilalim ng mga pangyayari na pinabayaan sila ng kanilang sarili, hindi inaasahan ang mapagbigay na gabay ni master. Pagkatapos ay iniulat ni Ming Xiyin ang pangunahing bagay. Kamakailan, noong malapit ako sa anyang, nakarinig ako ng balita na ang mga tao ng angkan ni junior sister ay tila muling kinidnap. Handa akong mag-imbestiga at siguraduhing mailalantad at mapupuksa ang mastermind.
Pagkatapos niyang magsalita, agad na lumuhod si Little Yuan sa lupa sa pag-aalala. Master, hayaan mong ako ang humawak nito. Nag-isip si Lu Zhou sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga kaangkan ni Little Yuan at naiintindihan ang kanyang pananabik. Gayunpaman, pagdating sa pagharap sa bagay na ito, si Ming Xiyin ay tunay ngang mas may karanasan at may mas mataas na antas ng cultivation. Tila mas mainat na hayaan siyang humawak nito. Habang isinasaalang-alang niya ito, isang messenger bird ang biglang lumipad pabalik sa kalangitan. Mabilis na tumayo si Little Yuan at kinuha ang liham mula dito. Sabi ni Little Yuan, Duan Musheng pala ito dapat, Master. Nang pumunta ako sa Heavenly Sword Sect upang mag-imbestiga, nalaman kong pansamantalang bakante ang kanilang posisyon sa pinuno ng sekta at umalis na si Xu Jiafeng sa sekta. Pagkatapos ng karagdagang investigasyon, natuklasan kong sumali siya sa Righteous Sect. Ang pinuno ng sekta ng Righteous Sect, si Zhang Yuanshan, ay hinirang siya bilang isa sa 4 na elder ng sekta, ginagawa siyang pinakabatang elder ng sekta. Dahil sa malalim na cultivation base ni Zhang Yuanshan, hindi ako nag-imbestiga ng malalim sa Righteous Sect, ngunit mula sa impormasyong nakalap ko, si Zhang Yuanshan ay pampublikong ininsulto si Master ng ilang beses at idineklara sa mundo ng cultivation na ang kanyang sekta ay salungat sa Jinting Mountain. Narinig ito ni Lu Zhou at nagpakita ng mukha ng kawalang interes. Maraming tao ang napupuot sa kanya sa mundong ito, sino siya para mabahala? Huminto si Little Yuan Duan Musheng, at nagpatuloy. Nang nag-imbestiga ako sa Bamboo Mountain, ang headquarters ng Righteous Sect, nakipaglaban ako ng matindi sa kanilang pangalawang elder, si Duan Yufeng, at nanalo. Sayang at nabigo akong patayin ang tusong iyon. Sa sandaling maayos ko ang aking kondisyon, plano kong bisitahin ang Righteous Sect sa gabi at patayin si Zhang Yuanshan upang tulungan si Master na mailabas ang galit. Pagkatapos marinig ito, bahagyang nagulat si Ming Xiyin. Third senior brother, isinasapanganib niya ang sarili niyang buhay. Natural na naintindihan ni Lu Zhou ang punto ng panganib na sangkot. Si Old 3, Duan Musheng, ay mukhang tapat sa labas, ngunit sa totoo lang ay mapangahas at metikuloso. Mayroon siyang matatalinong ideya. Si Zhang Yuanshan, ang pinuno ng sekta ng Righteous Sect, ay nakapasok na sa Nascent Divinity Tribulation Realm 100 taon na ang nakalipas, habang si Old 3 ay nasa Divine Court Realm pa lamang. Isang malaking realm ang agwat. Ang kanyang pagtatangkang patayin si Zhang Yuanshan ay hindi naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Naguguluhan dito, nagtanong si Little Yuan kung gayon, bakit sinabi iyon ni senior brother? Ipinaliwanag ni Ming Xiyin, ito ay para ipakita ang katapatan. Pagkatapos ng pagtataksil ni Zhao Yu, ipinapahayag ni fourth senior brother ang kanyang katapatan. Master, tama ka. Sa katunayan, mas tapat ako kaysa sa kanya, sabi ni Ming Xiyin, medyo natuwa sa sarili. Nakaramdam si Lu Zhou ng kaunting kawalan ng magawa pagkatapos marinig ito. Tila ang pag-unawa ni Duan Musheng sa kanya ay nananatili pa rin sa estilo ni Ji Tiandao. Kung si Ji Tiandao mismo ang naririto pa, tiyak na ipapadala niya si Duan Musheng upang makapasok sa Righteous Sect sa malaking panganib. Gayunpaman, kahit napayagan niyang pumunta si Duan Musheng, tiyak na uunahin niya ang kanyang sariling kaligtasan, magkukunwaring nasugatan. Ito ay magpapalawak lamang ng agwat sa pagitan ng master at disipulo, nahahantong sa isang mabisyo na siklo. Sa pag-isip nito, dahan-dahang nagsalita si Lu Zhou. Old Fourth, noong una ay parurusahan ko kayong lahat upang ayusin ang harang ng Jinting Mountain. Maaaring harangan ng barrier formation ang mga eksperto sa Nascent Divinity Tribulation Realm, ngunit ngayong may misyon si Old Third, gusto kong tulungan mo siya. Pagkatapos malutas ang bagay na ito, tumuon ka sa pag-cultivate sa bundok. Pagkakalooban kita ng isang heaven-grade na kayamanan. Si Ming Xiyin, na noong una ay kalmado, ay agad na naging tuwang-tuwa nang marinig ang malaking pangako mula sa kanyang master. Lumuhod siya sa lupa at mabilis na sumagot, sumusunod ang disipulo. Isang heaven-grade na kayamanan. Hindi lamang ito usapin ng pananatili sa bundok ng 3 taon,
kahit na 5 o 10 taon, sulit pa rin ito. Maraming cultivator ang nagpupunyagi sa kanilang buong buhay upang makakuha ng isang heaven-grade na kayamanan. Si eldest senior brother Yu Zhenghai ay nagtataglay ng Jasper Sabre at ginamit ito upang pugutan ng ulo ang 10,000 cultivator, gumawa ng pangalan para sa sarili. Ang mga practitioner ng parehong antas na walang dakilang kayamanan ay maaari lamang katay ng iba.